Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Isang kontrobersyal na hakbang ang muling gumulantang sa mundo ng politika at batas. Isang draft resolution mula sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kumakalat ngayon na nagsasabing dapat nang ituring na de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi pa ito dinidinig ng Senado as an impeachment court. Ang tanong ng marami, pwede ba ito o isa itong tahasang paglabag sa saligang batas? Ayon kasi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Walang ambiguity, walang kondisyon. Kapag ipinadala na ng House of Representatives ang Articles of Impeachment, ang Senado ay hindi na maaaring mamili kung itutuloy nila o hindi. Merong mandatory duty na silang tumayo bilang impeachment court at litisin ang kaso. Pero sa halip na sundin ang prosesong ito, baligtad ang gustong mangyari ni Senator Bato. Gusto niyang tapusin na ang kaso bago pa man ito marinig. Hindi po ito pwedeng tanggihan ng Senado. Hindi ito pwedeng i-bypass. At higit sa lahat, hindi ito pwedeng ideklarang dismissed agad dahil lang sa kakulangan ng oras o dahil hindi na convenient para sa mga senador. Ang kapangyarihan ng Senado dito ay hindi legislative in the ordinary sense. It is judicial in character, meaning ang tungkulin ng Senado ay hindi bilang mga mambabatas kundi bilang mga huwes. Hindi po ito usapin ng political convenience. Ito ay usapin ng constitutional duty. Any refusal to perform that duty, any move to shut down the process before trial, is not just a procedural lapse. It is a dereliction of constitutional responsibility. Ngayon, pag-uusapan natin ang terminong de facto dismissal. Sa lahat ng provisions ng 1987 Constitution, mula umpisa hanggang dulo, wala pong ganitong konsepto. Walang automatic, constructive o de facto dismissal ng isang impeachment case. Hindi ito criminal case na maaaring madismiss sa technicality. Hindi ito civil o administrative case na pwedeng iurong dahil sa compromise. This is an impeachment proceeding, a sui generis proceeding that follows its own strict and unique rules. At ayon sa Senate Rules on Impeachment Trials, walang kahit isang rule na nagsasabing pwedeng hindi ituloy ang trial dahil lang sa expiration ng session o dahil late na ang transmittal. Sa madaling salita, the term de facto dismissal is a legal fiction, a constitutional fantasy. It is a doctrine made out of political convenience by Senator Bato, not out of legal foundation. Now, kung ipipilit ni Senator Bato at ng kanyang mga kaalyado ang resolusyon na ito, ano ang epekto? Ito ay isang pag-iwas sa due process. Wala pa ang trial, wala pa ang pagprepresenta ng ebidensya, wala pang depensa, ni hindi pa nga kino-convene ang Senate as an impeachment court, pero gusto na nilang tapusin. Ang dahilan na ibinigay sa draft resolution ni Senator Bato ay wala na daw oras para dinggin ang kaso. Pero tingnan natin ang timeline. February 5, 2025, ipinadala na ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Senado. That's almost 5 full months before the adjournment of the 19th Congress. Ibig sabihin, may sapat na panahon ang Senado para itakda ang trial. Pero ano ang nangyari? Na-reset ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa June 2. Pagdating ng June 2, inurong na naman. This time sa June 11, 2 araw bago mag-adjourn o magtapos ang 19th Congress. Pero teka, hindi ba't may nakasaad sa saligang batas tungkol dito? Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution provides, the Senate shall proceed to try and decide the case forthwith. Ang salitang forthwith po ay hindi ornamental. It is a command, a mandatory duty. Sa legal na pananaw, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad, walang hindi makatarungang pagkaantala. So, by deliberately pushing back the reading of the Articles of Impeachment for nearly 5 months, the Senate may have committed a constitutional violation.
So sino talaga ang dahilan ng delay? Hindi po ang House of Representatives, hindi ang kalendaryo, kundi ang Senado mismo. At ngayon, ironically, sila rin ang nagsasabing, sorry, out of time na kami eh. This is a textbook case of self-inflicted inaction being used as a basis to abandon a constitutional duty. Hindi po ito valid excuse. Ito ay self-created delay. At tandaan po natin, no constitutional duty can be avoided by simply running out the clock. Kung yan ang magiging precedent, edi sa bawat susunod na impeachment, pwedeng patagalin lang para hindi ito marinig. So ano ba ang solusyon? Dapat bang ihinto ang impeachment dahil magtatapos ang 19th Congress? Ang sagot ko po dyan ay hindi. May mga desisyon na tayo mula sa Korte Suprema, isa na riyan ang Arnold versus Nazareno, na nagsasabing ang ilang kapangyarihan ng Senado gaya ng contempt power ay hindi legislative in nature. At dahil dito, nagpapatuloy ito kahit matapos ang sesyon o ang Kongreso mismo. The same principle applies to impeachment. Dahil ang impeachment trial ay hindi legislative in nature, hindi ito natatapos sa June 30. It can and should cross over into the 20th Congress. May ilan ding nangangamba. Paano yan fiscal? Mag-e-expire na ang termino ng 12 senador. Tama. Pero sa ilalim ng ating konstitusyon, sabay din silang mapapalitan ng panibagong 12 senador na halal ng bayan. Sabay meaning simultaneous. So there will never be an instance where there will only be 12 senators left to try the impeachment case. In other words, walang vacuum of 12 senators na mangyayari. Kaya't walang dahilan para itigil o i-abort ang impeachment trial. The impeachment court po will not die with the 19th Congress. It will remain constituted in the 20th Congress until it gives a verdict in favor of or against VP Sara Duterte. To my subscribers and listeners, this is not just about Sara Duterte. This is bigger than any single public official. This is about our institutions. This is about the sanctity of our Constitution. This is about whether those in power can simply rewrite the rules when it becomes convenient. Kung hahayaan nating madismiss ang isang impeachment case ng walang trial, walang ebidensya, walang depensa, walang pagdinig, then what we are endorsing is impunity masked as procedure. And if that happens, we are left with no closure. The issue of whether Vice President Sara Duterte truly committed impeachable offenses will remain unresolved, not because the evidence was weak, but because the process was aborted. And if by June 11, the Senate proceeds to unilaterally declare the impeachment complaint as de facto dismissed, then this may become a constitutional crisis in the making. One that could compel the Supreme Court to finally step in. So yan lang po ang gusto kong ibahagi today, and see you in my next video. Maraming salamat po.